Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako nagpapasalamat sa Diyos because we are sinners saved by grace. Grace of God, grace of our Lord Jesus Christ. So, sandali lang po ha. Patalastas muna. Baka nagtataka po kayo kung bakit po kami nakasuot po ng ganito, especially sa mga first-time visitors po namin. This Sunday mga kapatid, this is our old-fashioned Sunday. So, kaya po kami nakasuot ng ganito. At ang mga cowboy dati mga kapatid, laging pinagpapawisan yan. So mamaya habang nagpipreach po yung cowboy dito sa harap at pinagpawisan, huwag nyo na lang hong pansinin. Okay? So, it is a privilege for me again to preach thy word, to preach yung salita ng Diyos upang may pamahagi ko po sa inyo ngayong umaga. So may I request all of you to stand and let's open our Bible in the book of Galatians. Book of Galatians chapter 6 at babasahin po natin ito responsibly at isisimulan po natin ito sa chapter 1, verse 1 hanggang verse 10. So Galatians chapter 6, verse 1 hanggang 10. So babasahin po natin ito ng responsibly. Babasahin ko po yung verse 1, babasahin niyo po yung verse 2, babasahin ko po yung verse 3, and so on hanggang sa makarating po tayo sa may verse 10. So, Galatians chapter 6, verse 1, Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit, such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Verse 2, for if a man think himself to be something when he is nothing, to deceive it himself. Prove his own work, and then shall have rejoice in himself alone, and not. For every man shall bear his own burden. Verse 7, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. And let us not be weary and well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Especially unto them who are household of faith. Tayo po yung sandaling manalangin mga kapatid. Let's bow our head and close our eyes. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa araw na to na pinagkaloob niyo po sa amin upang kami muli Panginoon ay magkasama-sama ng aking mga kapatiran. Salamat po, Panginoon, sa mga bisita na inyo pong dinala ngayong umaga upang makapakinig ng inyong salita. Lord, I'm begging you, Lord, Panginoon Jesucristo, na tulungan niyo po ako as I preach thy word, Panginoon, upang maipahayag ko po ito ng maayos sa aking mga kapatiran. Lord, give me wisdom, power, fill me with your Holy Ghost upang magkaroon po ako ng boldness, Panginoon, upang maipahayag ang inyong salita, upang kayo po ay maiangat, kayo po ay mag-glorify, at kayo po ang makita ng mga tao ngayong umaga at hindi po ako. Gamitin niyo po ako, Panginoon, ng mightily. Hindi po ako kagaya po ng mga ibang pastor o ng mga pastor, Panginoon, that they preach a good preaching or bombastic preaching. But I'm begging you, Lord, that hide me. Itago niyo po ako, Panginoon, sa inyong likuran upang kayo po ang makita ng aking mga kapatiran at yung mga taong dumalo, mga bisita po namin ngayong umaga. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong umupo. So ako po mga kapatid, nagpapasalamat sa Diyos dahil kanina, nung kami po ay, nung sinundo ko po yung mga bisita o yung mga tao doon sa area ko, nasiraan yung magsusundo po sana sa amin. So kaya po kami na late kanina. Pero ako ngayong umaga nagpapasalamat po sa Diyos dahil kahit na nasiraan po yung sasakyan na amin pong sinakyan, kami pa rin po ay nandirito upang makasama ninyo sa service po na ito.
So ako po, nagpapasalamat personally sa ating Panginoon. Ang aking pong preaching po ngayong umaga, ito po ay related sa mga previous preaching ko po. So, para ma-relate ko po itong aking lesson sa inyo, ay magkakaroon po ako ng konting review dun sa mga previous preaching ko. So, as my introduction this morning, mga kapatid, God created the heaven and the earth perfectly. God created the heaven and the earth perfectly. And in the 6 days of creation, He made man with His own image. So ang Panginoon, ginawa po tayo with His own image. So very special po tayo. And at the same time, mga kapatid, He had gave us dominion on everything. Dominion means He gave us authority and control for all the things that here on earth. Yung mga fowls in the air, mga animals, mga sea, mga fishes. So God gave us dominion, control, authority on everything here on earth. And also God had even provide food for us. See, sabi ng Panginoon Jesucristo, pwede mong kainin lahat ng mga prutas o sa mga punong kahoy. Pwede mo rin kainin yung mga all creeping things sa lupa. Yung mga kumakain ng mga damo, kagaya ng mga goats, mga sheep. See? God had provide foods for us. From there, mga kapatid, human have no problem at all. Simula doon, wala pang problema. Until they broke God's command. Sabi sa Genesis chapter 2, verse 17, "But the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die." See? That is the first commandment of God. Thou shalt not eat. Kaya kayo mga kapatid, ulitin ko, wag ho kayong kumain. See? Or kayo mamamatay. Die what? Die. Mamamatay ba tayo physically? No. Nung kinain ni Adam and Eve, yung prutas o yung fruit of knowledge of good and evil, they died spiritually. They died spiritually, not physically. Because of sin, mga kapatid, many of us today are dead spiritually. Because of sin today, many of us today, we run away from God. See, just like Adam and Eve, when they broke the command of God, they hid themselves from the presence of God. Because of sin, we had pay of it. Because of sin, dapat meron tayong bayaran. Ano yun? Romans 3:23, "For the wages of sin is what? Death." See? Because of sin, we will suffer second death. Dahil sa kasalanan, mararanasan ng mga tao ang second death. O akala ko ba, Brother Arnold, meron ng first death? Meron bang first death? Meron bang palang second death? Yes. First death, mga kapatid, is this. Death means separations. Separations ng kaluluwa sa katawan. Second death is what? Second death is this. Separation ng kaluluwa sa Panginoong Jesucristo. That is the second death. Sabi po sa Revelation 21:8, sino yung mga sino makakaranas ng mga second death na yan? Sila po ito. All fearful, yung mga matatakutin, unbelieving, abominable, murderers, whoremongers, sorcerers, idolaters, and especially this one, all liars. Sila yung mga taong makakaranas, mga kapatid, ng second death. Pero ako, mga kapatid, but I thank God this morning because of His love toward us while we were yet sinners. Christ died for us. For what? To pay our sin. Para bayaran ang ating kasalanan. So that one day we may have everlasting life. See, because of that sin,
Mga kapatid, dahil sa kasalanan na yan, in this world, we got a lots of problems. In this world, we got a lots of problems. Even the Lord Jesus Christ said that, in the world, we shall have tribulations. In the world, we shall have tribulations. Ano ba yung tribulations? Problems, difficulties, troubles, pressures, trials, heartache, criticism, afflictions, sickness, loneliness, disappointment, failure, and also discouragement. And even all the believers, kung tayo believers ngayong umaga, we will also suffer this one. See, just like what happened to Apostle Paul. Diba? Believers si Apostle Paul. Daniel. Sino pa? Si Moses. They are all believers. Sino pa? Si Joseph. Sino pa? Si Esther. And even our Lord Jesus Christ, mga kapatid, had been suffered persecution na nandito po siya sa lupa. See, as long as we believers are here on earth, we will suffer all of this. We will encounter problems and persecutions. Don't tell me, wag niyo pong sasabihin sa akin na ang makakapag-stop lang ng problema ay kamatayan. Well, maybe if you are saved today, pwede po yan. But if you are not saved today, mga kapatid, you will all suffer a big, big problem one day. See? We will all, kung hindi po kayo saved ngayong umaga, mga kapatid, you will suffer big problem one day. Bakit? See, tingnan nyo kung hindi po kayo saved at hindi nyo po tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas, ang kaluluwa nyo, mga kapatid, ay mapupunta sa impyerno. If you don't accept Jesus Christ as your personal Savior, now that you are still alive, when you die, isa po kayo sa lilitsunin sa impyerno. Ini-imagine ko, mga kapatid, yung mga taong namatay tapos hindi sila tumanggap sa Panginoong Jesucristo, tapos habang sila ay naglalakad papunta sa impyerno, may karatula yan. Ang nakalagay po doon is, litsyong kaluluwa ni Mang Satan. See? Going to hell is not a joke, folks. Hindi po yan biro-biro. There is a really hell, and the Bible tells that. I just can't imagine many souls are in there. Different kind of people are in there. The pain that they suffer. See? Tayo nga, mga kapatid, kung tayo napaso ng kunti lang, napakasakit na, di ba? Kung minsan, kung ano pinaglalagay natin, naglalagay tayo ng Colgate, naglalagay tayo ng malamig na tubig para lang ma-relieve yung pain. Nagtitake tayo ng pain reliever para matanggal yung pain. See, how much more dun sa, paano sa impyerno? Ha? Paano sa impyerno? Walang pain reliever po doon. Paano sa impyerno? Wala pong tubig doon. Nalala nyo yung kwento ng rich man and Lazarus? Diba, nung sila pumunta doon sa hell, kay Abraham's bosom, tsaka doon sa isa, sa hell, at inutusan ni Richman sinabihan ni Richman si Abraham na nautusan niya si Lazarus upang idip yung kanyang finger on the water to cool his tongue. See? Hell is true, mga kapatid. Ang impyerno ay totoo. As we and Brad Gary, naalala ko nung kami po ay nag-outing doon sa Camp 4 at nagluto po kami ng pinikpikan. So, ang pinikpikan po, yun po yung killing me softly na pagpatay ng manok. Tapos sinusunog po yun. See, habang sinusunog, mga kapatid, yung manok, nung time na yon, tinitignan namin. Yung manok buhay pa eh. Hindi pa siya totally dead. Talagang nililit yun, mga kapatid. Sinusunog yung mga balahibo at yung manok talagang nagre-react sa sakit. Hindi siya sumisigaw ng aray. See? Pero sa movement niya talagang nasasaktan. See? I
I imagine the souls. Nung tinitignan ko mga kapatid yung pinikpikan habang sinusunog, ini-imagine ko yung kaluluwa na nasusunog sa impyerno. Yung chicken, nagre-react. Manok na yan. How about us kung sakaling kayo mga kapatid ay pupunta sa impyerno? There are hell, and that is true. Ini-imagine ko yung oil sa mantika, yung mantika ng manok habang sinusunog. Tapos bigla ako napaisip dun sa tao habang sinusunog. Pambihira mga kapatid, especially pag kayo matataba, masisisi yung taba ninyo. But my point is this, ang impyerno mga kapatid ay totoo. At kung ang sinasabi nyo sa akin ngayong umaga, ang kamatayan lang ang makakapagtanggal at makakapag-stop ng problem natin, hindi po. Maybe if you are saved. Dahil ang sabi sa Revelation, one of these days, kung tayo mamamatay at we accept Jesus Christ as our personal Savior, in heaven there will be no pain. In heaven there will be no tears. In heaven there will be all joy and happiness. So again, that is all because of sin. Sin will give us problems. That's why people have problems. That's why problems are there, here, and everywhere. Kakambal na ng tao ang problema, mga kapatid. So, what can I do about my problem? So, anong dapat kong gawin sa aking problema? Ngayong umaga, I will give you some help o kaya kalutasan kung paano natin pwedeng i-handle ang ating problema. Dahil ang tao, kakambal niya na ang problema. So, in this morning, what can I do about my problem? See? What can I do about those problems that comes my way? Problems which I met as I travel down life road. What can I do about those problems that are in my way? Problems which are unavoidable, which I bump into as I go down the roads. What can I do about those problems that are for my ways? Problems which God has sent for my good and His glory. See? Anong pwede kong gawin? Well, number one, I need to correctly level my problems. I need to correctly level my problems. Are they real or imaginary? Are they real or imaginary? As I meet a problem or face a problem or try to solve a problem, the first thing I need to do is decide whether this problem is real or unreal. Some problems are just imagined, and they are not real at all. The problem does not even exist except in the mind of a person who thinks it is a problem. See, in the Bible, mga kapatid, there is a lot of real problem. See, kung babasahin lang natin mga kapatid, lahat yung mga istorya, lahat ng pangyayari sa Bible, there is a lots of real problem na nangyari po roon. Nangyari kay Jehoshaphat sa 2 Chronicles chapter 20 verse 1. Jehoshaphat and all the people of Judah has a problem sa panahon na yon. They were invaded by the Amorites. At ang mga Amorites na yon talagang handa silang patayin. Ganon din po kay Elijah. There is a real problem of Elijah on that time. May problema po talaga si Elijah. Si Elijah sa 1 King chapter 19 verse 1 to 3, nung natapos po nila yung kanilang pong contest, naalala nyo nung nakipag-contest si Elijah sa mga Baal's prophet, nung natalo niya yung mga Baal's prophet, pinagpapatay niya po ito. So nung matapos niya pagpapatay ang mga Baal's prophet, mga kapatid, siya naman ngayon ang hinanting. So si Elijah on that time has a problem dahil hinahanting siya para patayin. See, that is a real problem. Ganon din po sa event, dun sa marriage, dun sa John chapter 2 verse 3. Di ba? Meron kwento doon about wedding. Tapos naubusan sila ng mga wine o ng mga juice. Yung nag-o-organize ng wedding po na yon, he has a problem on that day. And that is a real problem. Ganon din po kay Peter.
Si Peter, nakaranas po yan ng totoong problema. Doon po sa Matthew chapter 14, verse 30, naalala nyo when Peter saw Jesus Christ walking in the sea. Sabi niya, Lord, ikaw ba yan? Tapos sumagot ang Panginoon, yes, ako to. Pwede ba akong pumunta dyan? Sabi ni Peter. So sabi ng Panginoon, sige, pumunta ka. And Peter walked on the water. Kaya lang, ang nangyari kay Peter, nung nakita niya yung boisterous wind at yung malalakas na alon, na out of focus siya, doon siya napatingin at hindi sa Diyos. At dahil doon, mga kapatid, he is starting to sink. And Peter, on that time, had a real problem. Ganun din po, dun sa mga kwan, naalala nyo yung Ark of Noah? In the Ark of Noah, yung mga tao doon had a real problem. Akalain mo, lulunurin ng Panginoong Jesucristo ang buong mundo. At kung ikaw hindi ka nakasakay dun sa may Ark of Noah, mamamatay ka. See, that is a real problem. That is a real problem. Ano naman, Brother Arnold, yung imaginary? Kung there is a real problem, there is also an imaginary problem, yes. Kung minsan kasi ang mga tao, nagkakaroon sila ng imaginary problems. Just like what? See, di ba di ba araw ng mga patay, malapit na yung araw ng mga patay. Ang imaginary problem is this, kagaya po nito. Natutulog ka sa kwarto mo, tapos bigla kang may nakitang shadow. See? Tapos ang akala mo, nagpaparamdam sa'yo. Yung mahal mo sa buhay at kailangan mong ikatayan ng baboy, punong-puno o puro ka utang na. Ang dami mo ng utang. At dahil sa imaginary na yan, dahil sa mga pamahiin nyo na yan, kailangan mo magkatay ng baboy dahil ang akala mo, nagpaparamdam yung mahal mo sa buhay. Hindi mo lang alam, magnanakaw pala yan. See? That is an imaginary problem. That is an imaginary problem. See, alam niyo mga kapatid, there's a lot of real problem in this world today. Dapat hindi na po natin dinadagdagan ng imaginary problem. Kung minsan dahil sa sobrang pamahiin po natin dito sa mundo, doon yung time na nagkakaroon ng imaginary problem. Ang akala natin, nagparamdam yung mahal natin sa buhay, yung mga kaluluwa nila, kakatayan natin. Ang akala natin, nagpaparamdam yung mahal natin sa buhay, kaya kailangan natin linisan yung puntod nila. No, sir. The Bible said na once na ang tao namatay, mga kapatid, after that, the judgment. Judgment kaagad, either yan pupunta sa impyerno or pupunta sa langit. There's a lot of problem here in word, mga kapatid. So wag na po sana natin dagdagan ng imaginary problem. See? Ano pa? I need to correctly label my problems. Are they real or imaginary? And also, we should know that dapat malaman din po natin, mga kapatid, what kind of problem is it? What kind of problem is it? We need to identify our problems and classify what kind of problems they are. A person may have physical problems. A person may have mental problems. And a person may have spiritual problems or economic problems. See, what is this physical problems? Physical problems is, let's talk about our physical. Kasi physical nga mga kapatid, katawan. See, in the book of Timothy chapter 5 verse 23, si Timothy meron po siyang physical problem. Meron po siyang stomach ache. Meron po siyang sakit sa tiyan. At ang sabi sa kanya, huwag ka nang uminom ng tubig bagkos uminom ka ng wine. See? That is a physical problem. Ganon din po kay King Saul nung siya'y pinatay. Death, ang kamatayan mga kapatid, that is also a physical problem. Death ng physical natin. See? Can you think of a physical problem which you have had during the past year? What is the most serious physical problem you have ever had in your life? Are there problems in your school who have obviously physical problems? Kayo ba, mga kapatid, nakaranas ng physical problems? See,
ako mismo sa araw na to, I have physical problem. Sa totoo lang mga kapatid, itong ubo ko ang tagal na, hindi pa ho gumagaling. See, that is a physical problem. See, what kind of problem is it? Is it a physical or mental problem? Mental problems are those problems that comes about because of the way a person thinks and reason uses his mind. Naalala nyo si Jacob when nung nakuha ni Jacob yung bloody coat ng kanyang anak na si Joseph. Ang akala ni Jacob mga kapatid, yung kanyang anak ay ginutay-gutay o kinain ng mga wild animals sa forest, sa gubat. See, ang akala niya pinatay ng animal yung kanyang anak. Hindi man niya lang naisip na niluko siya ng kanyang mga anak na binenta si Joseph upang maging slaves. See, for a years, Jacob lived with the problems of grief and sorrow because he had been mentally tricked. See, naranasan nyo kung minsan, di ba, pagka ang mentally problems, pwede rin maging ganito. Naranasan nyo ba minsan yung nag-review ka sa exam. Tapos, on that spot, sa time ng exam, bigla kang nag-iisip ka kung ano yung sasagot, bigla kang na-blanco. That is a mental problem. See, nagkakaroon po kayo ng memory failed. See, as we stumble and fumble, mga kapatid, we try to learn and use our mind. We need to remember there is one person who has a perfect mind, and that is Jesus Christ, our Lord. Sabi po sa Romans 11, chapter 33, verse 34, on the deep of the riches of both, there is one person. In the deep of the riches of both, of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgment, and His ways past finding out, for whom hath known the mind of the Lord. God never make a mistake, folks. God never makes wrong calculations. There is never a problem that baffles the mind of God. God's mind never goes blank. God's memory has never failed Him. God knows the answer to every questions. Ang Panginoon, ang Panginoon, mga kapatid, hindi po yan nagkakamali. Ang Panginoon, all-knowing yan. Ang Panginoon, hindi po nablablangko ang kanyang pag-iisip. But, we as a people, nablablangko tayo. Iyan po, mga kapatid, ang mental problem. And next, spiritual problem. What is this spiritual problem? Spiritual problems are problems a person has when he or she is not in the right relationship with the Lord. See, sabi po sa John chapter 5 verse 40, the Lord Jesus Christ said, "And ye will not come to me that ye might have life." This verse can also be translated as follows, "And ye do not desire to come to me that ye might have life." According to this verse, what must a person do in order to have everlasting life? Go to Jesus Christ. These people did not come to Christ. Why did they not go to Christ? Because they have a physical problem? No. Bakit ayaw nilang pumunta sa Panginoong Kristo? They have a mental problem? Hindi po. Ang mga taong yon hindi po pumunta sa Panginoong Kristo dahil sila po ay merong spiritual problems. The root cause of all spiritual problems is sin. Sin is the cause of the most of our problem. Can you think of problem that have been caused by someone anger? See? Naalala nyo si Joseph being sold in Egypt? Bakit binenta si Joseph sa Egypt? What is that sin? Nagkaroon sila ng inggit. Nainggit yung mga kapatid niya, nagkaroon ng envy, kaya nila binenta. Bakit si Joseph nakulong sa Genesis chapter 39 verse 17 to 20? Dahil sa wickedness ni Potiphar, ni Mrs. Potiphar. See? That's all our spiritual problem, mga kapatid. Si Adam and Eve, bakit sila nawala sa Garden of Eden? See, bakit sila natanggal doon? Dahil sa kasalanan, dahil sa kanilang disobedience.
And that's, mga kapatid, at yun mga kapatid ay spiritual problem. Next problem is this, social problems. Social problems are those problems that relate to the society we live in. As people live and work with other people, certain problems arise. Totoo po yan. Tayo mga kapatid, nagkakaroon ng social problem dahil may mga kasama tayong tao. Kung ikaw nag-iisa sa buhay, mga kapatid, wala kang mapoproblemahin na tao dahil nag-iisa ka lang. But if you put another person sa lugar na yon, at kung sila'y dalawa, asahan mo na mayroong problema yan. Ang isang bata, mga kapatid, na naglalaro na nag-iisa, makakapaglaro yan na nag-iisa. Di ba? So walang problema. Pero kung dagdagan mo ng isang bata, sa una okay pa yan. Pero pagka tumagal ng konti, mag-aaway na yan sa laruan. Ganun po tayo. And that is a social problem. Do you see any social problem in the world today? As you read the newspaper or hear the news, what kind of social problems are common in our world today? Alam nyo mga kapatid, si King Solomon, nung siya ay nagro-rule nung time na yon sa kanyang kaharian, si King Solomon had nakapag-experience din po ito, ng social problem. Naalala nyo yung mag-asawa yung dalawang babae na merong anak. Tapos yung isang babae, yung isang harlot na matay yung kanyang anak. So ang ginawa ni King Solomon, dahil inaangkin ng isa, yung baby na yon, that sabi niya, anak ko yan. Hindi, sabi naman ng isa, anak ko yan. So si King Solomon had a social problem on that day. Ang ginawa po ni King Solomon, sabi niya, okay, kumuha kayo ng espada, bigyan niyo akong espada at hatiin ko itong babyng ito para paghatian nila at matapos na. The real mom of that child, mga kapatid, sabi niya, huwag na, ibigay niyo na lang sa kanya para ang batang yan ay mabuhay. Si King Solomon, mga kapatid, suffered social problems, but in that time, God gave him wisdom. Ang ginawa ni King Solomon, binigay niya yung bata dun sa tunay na nanay. And that is a social problems. Next, economic problems. Economic problems are those problems which have something to do with money, wealth, or possessions, and how these things shared and distributed among men. See, economic problems relates, mga kapatid, kadalasan yan sa pera. Bakit ang mag-asawa palaging nag-aaway? Dahil sa pera. Bakit ang mga magkakapatid, pag namatay ang kanilang mga magulang, bakit sila palaging nag-aaway? Bakit sila nag-aaway? Well, dahil sa mana. Ano ba yung mana? Pera. See? Bakit ang mga companies kung minsan nagkakaroon ng galit o kaya nagkakaroon ng away sa mga ibang empleyado? Dahil sa pera. See? Loving money is the root of all evil, mga kapatid. At kung minahal mo ang pera, dyan yung time na nagkakaroon po tayo ng kasalanan. And that is an economic problems. For example, bibili ka ng, sabi ko nga, an example ko po ito, last Sunday, kung bibili ka ng McFloat, at ang McFloat, mga kapatid, is worth 20 pesos. Ay, hindi, 25. Tapos meron ka lang 20 pesos. That day, mga kapatid, you have an economic problem. See, kung ikaw magnanakaw upang madagdagan, upang may pambili ka ng McFloat, yung time na yon magkakaroon ka ng spiritual problem because you steal. At dahil sa nagnakaw ka at ninakawan mo yung katabi mo para makabili ka lang ng McFloat, doon yung time na magsasuffer ka ng social problem. Mag-aaway na kayo dahil ninakawan mo siya. See, if we are believers today, ngayong umaga, kung kayo po ay believer ngayong umaga at nakakaranas po kayo ng ganyan, well, that is a part of our life dahil nandito pa lang po tayo sa lupa. But if we are going to fix our spiritual problem, everything will go right. Sa social problem, kung maayos lang ang ating spirito, kung maayos lang ang ating kung maayos lang po ang ating pakikisama o kaya pakikitungo sa Panginoong Hesukristo, well, I think we don't have problem on social problems. Ganun din po sa economic problems. See?
And that is mga kapatid, yun po ang mga uh, uh, what kind of problem is it? Dapat malaman po natin kung anong problema po yan. First, we need to correctly level our problems. Kung ito ba ay real or imaginary? Kung ito'y real, ito po ba ay physical, social, or physical or mental problems? And next is this. Next question is this. I must ask myself this question. So, what can I do about my problems? I must ask myself about these questions. How is this problem connected to me? Does this problem relate to me directly or indirectly? Not at all. Does this problem belongs to me or does it belong someone else? In what way in these problems connected to me? See, kung minsan, sa dami ng problema natin mga kapatid, dapat malaman natin kung ito ba ay konektado sa atin o hindi. Is this problem correctly connected to us or hindi? See, for example, ganito, may problema. Typhoon Ophel landed and hit Zamboanga. See, some people died yung typhoon na yon. Houses had been destroyed due of landslide. Destroyed crops, yung mga pananim because of floods. Flooded houses because of heavy rains. Is this a real problem? Yes. Totoo bang problema to? Yes. Is this, what kind of problem is this? Well, pwede natin makonsider yan as a physical problem dahil mayroong debt. Pwede rin natin mai-consider yan na economic problem dahil maraming mga crops na nasira. Are these problems connected to me? Sa akin, hindi. Kasi wala naman ako dun eh. Unless na meron kayong relatives doon at meron silang mga napirwisyong mga pananim. Then, that's the time na related sa inyo yan. See, fire, yung sunog, yung nakaraang linggo, may sunog dyan sa may Marcoville Barangay. Nabalitaan niyo po ba yon? Almost 3 to 4 houses ang nasunog. Nakita ko yun dahil nandun po ako sa may Nakita ko po yun ng personally dahil nandun po ako sa may Engineers Hill. Nagtatrabaho po ako doon nung yung pangyayaring yun, nung nasusunog yung bahay na yun. Is that a real problem? Yes. What kind of problem is it? I do believe na yun ay economic problem dahil siyempre maraming yung mga may-ari ng bahay na problema sila ngayon kung saan sila titira at kung paano ulit mabibuild yung bahay na yun. Is it related to me? Hindi. Hindi naman ako nakatira dun eh. Hindi naman po ako nakatira sa Marcoville. Sa Cam 6 po ako nakatira. So malayo. Yung problemang pong yun, mga kapatid, hindi po related sa akin. Nabalitaan niyo po ba yung Australiano na pinatay? Saan na yun, Brother Gary? Sa Itugon. See, nabalitaan niyo po yun. That is a real problem. And that is a physical problem, mga kapatid. Related ba sa akin yon? Konektado ba sa akin yon? Hindi. See, even, kung minsan kasi mga kapatid, sometimes even we are not directly connected to the problem, we are sometimes worried about it. Diba? Nag-worry tayo kahit hindi konektado sa atin. Especially pag nalaman natin na, foreigner, pinatay. Tapos kayo, foreigner din. Ngayon, tuloy, ayaw nyo nang lumabas, ayaw nyo nang pumunta ng simbahan. Ano bang sinabi ng Diyos tungkol dyan? See? Matthew 6:34. Basahin po natin. Matthew 6:34. Sabi po ng Bible, mga kapatid, sa Matthew 6:34, take therefore no thought for the morrow. For the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. God does not want us to worry, folks. See, ang mahirap kasi kung minsan sa atin, wala pa yung problema, namumroblema na tayo eh. Ang Panginoon ayaw niya po yung ganon. Ang Panginoon ayaw niya po na mag-worry tayo. Another problem is this. See, itong problemang ito related sa mga church workers at sa mga church member. You are a church worker. Dati, you are on fire on all church activities, choir, sa teaching,
sa soul winning, sa prayer meeting, doctrine class, and all practice for church event. At kung minsan, umaattend ka pa nga sa Bible class. Pero bakit unti-unti kang nawawala? That is a real problem. Bakit? Kung minsan, nirarason nyo sa amin, ang rason ninyo, kailangan magtrabaho dahil kailangan kumita. See? Kung minsan, sasabihin nyo, busy sa school. Busy sa kagagawa ng projects and assignment. Dati kang on fire. That is a real problem. At ang problema doon, mga kapatid, is an spiritual problem. Does it connected to you? Sa akin, konektado sa akin yan. Kung minsan, nirarason natin, bakit wala ka na sa choir? Bakit wala ka na sa ganito? Wala ka na sa soul winning? Busy po ako sa kahanap ng pera. Busy po ako sa kagagawa ng assignment. Busy po ako sa kagagawa ng project. Hindi na ako nakaka-attend dahil wala si pastor See? So si pastor pala ang pinupuntahan mo sa church, hindi ang salita ng Diyos. That is a real problem. And that is a spiritual problem. See? Bakit hindi ka na nakaka-attend ng church? Dahil baka may tinatago kang kasalanan. What is that sin? Kasalanan na pagmamahal sa pera. Pera ang inuuna mo bagkus ang Diyos. What is that sin? Disobedience. What is that sin? Having a wrong relationship with others. That makes you weak spiritually. For us church members and workers, that is a real problem. And here, and for us workers, that is a real problem, mga kapatid. And that is an spiritual problems. Problems that when we are not in right relationship with God, when we are not doing God's will, when we are disobeying Him, folks, it is related to us directly if you are a worker and a church member of this church. Another question is this. See, kung ikay isang worker, mga kapatid, sa church na ito at you are not, kung hindi po kayo mga marcha, so patalastas mo muna yan, mga kapatid. If you are worker of this church, mga kapatid, tapos hindi po kayo submissive sa ating pastor, then that's the time you have a spiritual problem. And that is a real problem, mga kapatid. Ang tao talaga punong-puno ng problema. See? Sa inyo ngayon, namumroblema kayo kung kailan ako matatapos. Inaantok na yung iba. Di ba? Aminin nyo man o hindi, kitang-kita sa mukha ninyo. See? Yung iba sa inyo, namumroblema, gutom na. Yung iba sa inyo, iniisip kung anong uulamin. Yung iba sa inyo, gusto nang umalis. Dahil nakakaboring yung nagpipreach. Alam nyo, mga kapatid, if you love God and if you love the Word of God, kahit gaano kaboring yung taong nagsasalita sa harap ninyo at ang binabanggit niya ay salita ng Diyos, dapat hindi po kayo naboboring. See? Hindi po ako nandito sa harap ninyo para magpatulog ng tao. Nandito po ako sa harap ninyo upang ipahayag kung gaano kadakila ang Diyos. What can I do about these problems? I need to correctly connect the problems. See, I really need to connect the problems. How is this problem connected to us? And second question is this. Can I do something about problems or not? Can I do something about the problem or not? There are some problems that we can and should do something about. There are other problems that we can't and should not do anything about. God said that there would be 7 years famine in the land of Egypt. Sa book of Genesis chapter 41 verse 30 to 31, mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, magkakaroon doon ng 7 years famine. Taggutom. This famine was a real problem for Joseph and Pharaoh and all the Egyptians. Was there anything Joseph could do to stop the famine from coming? Yes. Anong ginawa ni Joseph? Si Pharaoh, mga kapatid, had dreams. Diba? So, ang ginawa ni Joseph, in-interpret po niya ito. Joseph helped Pharaoh to interpret
the dreams of Pharaoh, yung sa dream ni Pharaoh na yan. And Joseph helped to prevent the 7 years famine. Can I do something about problem or not? Si Joseph, nakatulong siya kay Pharaoh. See, para ma-prevent yung 7 years famine. Can I do something about the problem or not? Si Zacchaeus sa Luke chapter 19 verse 3, Zacchaeus was not a very tall man. In some ways, his lack of height was a problem to him. See, was there anything he could do to grow a few inches taller? See, ang mga tao nung kapanahunan ng mga sa Bible days, kung maliit ka na talaga. Hindi kagaya ngayon, kung maliit ka, pwede kang uminom ng growy para tumangkad. Di ba? Pero sa kapanahunan ng Bibles, wala pang growy po noon. Si Zacchaeus, mga kapatid, siya po isang maliit na tao. At nung nalaman niya na ang Panginoong Hesukristo, pupunta po siya, galing siya sa Jericho, nung nalaman niya na ang Panginoong Hesukristo ay pupunta sa lugar nila, si Zacchaeus, mga kapatid, gusto niyang makita kung ano itsura ng Panginoon. Kaya lang, dahil sa liit niya at sa dami ng tao, hindi niya makita ang Panginoon. Wala siyang magagawa dahil maliit siya eh. Wala siyang magagawa sa kanyang height dahil hindi naman siya uminom ng growy. Pero may nagawa si Zacchaeus nung time na yon. Umakyat po siya sa punong kahoy para makita niya ang Panginoong Hesukristo. At nung nakita niya ang Panginoong Hesukristo at nakita rin siya ng Panginoong Hesukristo. Okay, let's open our Bible para makita po natin yung kwentong yan. Makakala nyo kasi nagkukwento lang ako na walang kabuluhan. So buksan po natin ang ating Bible, mga kapatid, sa Luke chapter 19 verse 4. Luke chapter 19 verse 4. Luke chapter 19 verse 4. Sabi po doon sa verse 1, and Jesus entered and passed through Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus, which has the chief among the publicans, and he was rich. Verse 3, and he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press. Ano ibig sabihin ng for the press? Maraming tao. Because he was little of stature. Maliit na tao si Zacchaeus. So wala siyang magagawa doon dahil maliit talaga siya. But meron siyang bagay na ginawa upang makita niya ang Panginoon. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. At nung nakita niya, and when Jesus came to place, he took up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down today. I must abide at thy house. See, can I do something about the problem or not? Si Zacchaeus, wala na siyang magagawa dahil maliit siya talaga. Pero he can do something. He climbed at the tree para makita niya ang Panginoong Hesukristo. Sometimes there are problems which do not belongs to you. But there is something you can do and should do about them. Kung minsan, mga kapatid, may mga problema na hindi natin problema personally, pero yung problemang yun, pwede tayong makatulong. Kagaya na lang po dun sa Luke chapter 10 verse 30 to 35. Naalala nyo yung kwento ng Good Samaritan? Okay, let's open again. Luke chapter 10 verse 30 to 35 para mabasa po natin. Ang kwento po doon, mga kapatid, is tungkol po sa Good Samaritan. Luke chapter 10 verse 30 to 35. See, sabi po doon, and Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him of his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. Verse 31, and by chance there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. And likewise a Levite, when he was at that place, came and looked on him and passed by on the other side. Verse 33, but a certain Samaritan was, as he journeyed, come here he was, and when he saw him, he had compassion on him. Verse 34, and went to him and bound up his wound, pouring in oil and wine, and set him on his own beast,
and brought him to an inn, and took care of him. Verse 35. And on the morrow when he departed, he took out 2 pence and gave them to the host, and said unto him, Take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. See, there's a problem, mga kapatid, na hindi natin problema personally, but we can do something about that problem. Ang mga priest and Levites, yung mga priest and Levites may have seen the wounded man and thought something like this. This problem is not mine. Hindi ko naman problema yon. Hindi naman ako yung nabugbog. Hindi ako yung na-hold up. See, ako nagpapasalamat dahil hindi ako yung na-robber. Hindi ako yung nabugbog at iniwan half dead. True, it was not their problem. But was there something they could do about the problem? Yes. Pwede nilang tulungan. Just like what the Good Samaritan did sa kanya. See, another problem is this. Kung halimbawa ang problema, problema sa church problem. Payment of bills. For some reasons, our tithes and offering can't cover our bills. Di ba? Hindi ko natin personal problema yan. Hindi ko naman personal problema na yan eh. Yung church bills, yung mga electric bill, yung mga water bill, yung mga phone bill. See? Hindi ko problema personal yan. Naintindihan niyo po ba ako? But, we can do something sa problemang yan. It is not our personal problem, but dahil hindi naman talaga natin problema na yun personally. Problema ng church. Wala tayong magagawa dyan dahil hindi naman natin pwedeng pigain ang mga puso ng tao at utak ng tao para magbigay sila ng mas malaki na tithes and offering. Pero tayong pwedeng gawin dyan, mga kapatid. Ang pwede natin gawin dyan is this. By giving alms and participation on the raising of the hand. See, by giving alms and participation on the raising of the hand, so that the work of God will continue. Dapat, mga kapatid, let not be a Levites and the priest that when there is a problem, they walk on the other side. Mga kapatid, if you are a church member and a worker of this church, if there is a problem, dapat hindi po natin ginagaya ang priest at ang Levites na yon. Na kung mayroong, okay, raising of the hand, oops, that's not my problem. Oops, I'll gonna walk on the other side. Okay, let's raise up for the hand, para mag-raise of the hand po tayo para sa mga electric bill. Oops, that's not my problem. Dito po ako sa kabila dadaan. Dapat hindi po ganoon ang attitude natin. And that is a problem na kung minsan hindi po natin personal problem, but we can do something about it. Dapat gayahin po natin, mga kapatid, ang Good Samaritan, na kung saan hindi niya personal problem yon, but he is willing to help. Dapat ganun din po ang attitude natin ngayong umaga. And of course, sa mga tao na willing naman po, mga kapatid, na magbigay ng alms, make sure that don't let all people know. For example, kasi mga kapatid, kung minsan ako, wala akong problema dyan dahil willing naman ako magbigay. Kaya lang, alam niyo po ba, mga kapatid, that God teach us how to give an alms? Kung minsan, mga kapatid, kasi ang problema sa mga church member is this. Pag nagbigay sila, kailangang pa-obvious, which is not good. The Bible tells that. Ang Panginoong Jesucristo, tinuruan po tayo kung paano magbigay ng alms. Buksan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 6 verse 1 to 4. Matthew chapter 6 verse 1 to 4. Matthew chapter 6 verse 1 to 4, ang nakalagay po doon is this. Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them, otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. Therefore, when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their rewards. But when thou doest alms, let not thy left hand know what the right hand doeth,
that thine alms may be in secret, and thy Father which said in secret himself shall reward thee openly. Kung tayo magbibigay, mga kapatid, ng alms o tulong, dapat hindi na natin pinagbubunyag yan. Well, sa part namin as a church member or as a leader of this church, kung minsan kailangan namin banggitin yan upang maging modelo po kami ng ibang tao. But God said, dapat hindi po natin ito pinagbubunyag. Dapat sekreto lang po ito. I searched at the internet, mga kapatid. Actually, pina-research ko po ito sa aking asawa. Sabi ko, mag-research ka nga. I-research mo nga ito, Mel, kung ilang tao ang pinapanganak every second. Ilang tao ang pinapanganak every day. At ilang tao ang namamatay every second. At ilang tao ang namamatay every day. At nagulat ako nung binigay sa akin yung result. At ang result is this: 4.1 na tao o 4 na tao ang pinapanganak every second. At 352,755 ang pinapanganak every day. Ganun kabilis ang population po natin, mga kapatid. We can't do about this. Wala tayong magagawa sa sitwasyon na yon. But there is something we can do to stop for the souls going to hell. Wala po tayong magagawa sa sitwasyon na yan, pero meron po tayong magagawa upang ang mga kaluluwa ay may stop papuntang impyerno. By what? By sharing the gospel. By preaching the word of God. By presenting the gospel to them, so that they may know that one day there is a Lord, Jesus Christ, who paid for their sins. So that one day, mga kapatid, they will get to heaven. But, paano mo maipapahayag sa kanila ang salita ng Diyos kung ikaw mismo ay wala ang Panginoong Hesukristo sa iyo? But how could you do to preach the gospel or to share the gospel that ikaw mismo ay wala o hindi mo kilala ang Panginoong Hesukristo personally? Kagaya na lang po kay President Pinoy. Maraming tao ang nakakakilala kay President Pinoy, pero iilan lang ang nakakakilala sa kanya personally. Kagaya rin po natin kay Jesus Christ. Maraming tao ang nakakakilala kay Jesus Christ, pero bibihira yung mga taong nakakakilala sa kanya personally. Bibihira ang taong tumanggap sa kanya bilang sariling tagapagligtas. Kasi ang alam ng tao, mga kapatid, na ang makakapagligtas sa kanila ay ang kanilang good works. Ang alam ng tao, ang makakapagligtas sa kanila ay ang kanilang church. Ang alam ng tao na makakapagligtas sa kanila ay ang kanilang personalities, ang kanilang pera. But the Bible said, I am the way, the truth, and the life, and no one cometh to the Father but by me. At ang nagsasalita po doon, mga kapatid, ay si Jesus Christ. Jesus Christ is only the way at wala na pong iba. This coming Thursday, mga kapatid, or this coming next week, pupunta kayo sa impyerno. Hindi, pupunta kayo sa libingan ng mga patay. Sana yon? Sementeryo, impyerno. This coming next week, mga kapatid, pupunta kayo sa sementeryo at makikita nyo doon napakaraming nitso. Napakaraming mga patay na tao. Tanungin nyo yung sarili nyo. Yung kaluluwa kaya nitong taong to, nasa impyerno o nasa langit? Halos 150,000 na tao ang pinapanganak everyday, mga kapatid.
at wala po tayong magagawa dyan. But we can do something para ang kaluluwa nila hindi mapunta sa impyerno. Let's preach the gospel. Let's share the gospel. Ang tao, ang problema ng tao, mga kapatid, ang pinakamalaking problema ng tao, mga kapatid, is this. Kung ang tao paano mapupunta sa langit. Kung ang isang makasalanang tao paano humarap sa Diyos. Ang pinakamalaking problema ay kung paano ang kaluluwa ng tao makakapunta ng langit. Pero ang kasagutan niyan, o ang solusyon niyan, mga kapatid, ay isa lang. Accept Jesus Christ as your personal Savior. Upang balang araw, kung kunin ka man ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid, kayo ay makakapunta ng langit. Jesus Christ is only the way at wala na pong iba. Hindi po ang good works, hindi po ang pera, hindi po ang church. Christ alone is the way at wala na pong iba. Tayo po'y magsitayo at tayo po'y manalangin. Lord, Panginoong Hesukristo, salamat po, Panginoon, sa araw na to na pinagkaloob niyo po sa amin. I do believe, Panginoon, na hindi man po ako gaano ka-bombastic o ka-excited mag-preach, Panginoon, ng iyong salita. Naniniwala po ako, Panginoon, na sa inyong salita ay nangungusap po kayo sa mga puso ng mga tao. Lord, tulungan niyo po sila na may pamuhay ang kanilang pong napakinggan at ganun din po sa akin. Dito sa mundo, Panginoon, there's a lots of problems, physical problems, mental problems, and especially spiritual problems. At ang problemang ito, Panginoon, na hindi po namin makakaya sa aming sariling kakayanan lang. Ang mga problemang ito, Panginoon, ay makakayanan po namin sa pamamagitan ng inyong tulong. And Lord, matutulungan niyo po kami, lalo kung kami po ay mananampalataya sa inyo. Matutulungan niyo po kami, Panginoon, kung kami po ay tatanggapin po namin kayo bilang sariling tagapagligtas. If you have problem today, mga kapatid, at kailangan niyo pong ng tulong, run to Jesus Christ. Ang mundong ito, mga kapatid, ay punong-puno ng problema. At ang problemang yan, kung minsan, if focus tayo dyan sa problemang yan upang mawala ang focus natin sa Diyos. If we have problem today, run to Jesus Christ. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus, mga kapatid. If you have problem today, this morning, mga kapatid, ang ating altar, mga kapatid, ay open upang maisangguni sa ating Panginoong Hesukristo. As the piano will play, tell it to Jesus about our problems.
Tayo tumayo, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong pakinggan na yung salita. Pero God, na maging liwanag po sa amin, sa mga buhay, Panginoon, sa mga ligtas, Panginoon, ay na-share po nila kung ano man natanggap nila, Panginoon. Salamat po sa araw na to. Salamat din po, Ama, sa nagsalita dito, na ginamit niyo po siya, Panginoon. Salamat po aking dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po tayo magsiyo po. Pero lang akong unting announcement. Okay. November 1. Okay, ito na yung last ng ating Sunday School campaign. Okay, yung November 1, meron tayong activity. Pupunta tayo doon sa cemetery. Magbibigay po ng 1,000 Bible, kaya nakahanda na po dyan sa likod yung Bible na ibibigay. Hindi po yung nakahilera dyan, yung mas marami yata doon. Okay, yung pong ibibigay natin is 1,000 Bibles and tracts sa cemetery. Anong oras? 8 po na magkikita sana dito. Kasi mas maaga dapat tayong alis dito dahil traffic. 8 pa nga lang dati. 8 ba, Sir Mr. Wang? Nung umalis tayo, traffic na. Kaya dapat mas maaga. Okay? Hanggang lunch, itong pagbibigay natin ng Bible. Uubusin natin yung Bible na ibibigay. Baka hindi maubos. Hindi. Mas maraming pupunta sa cemetery. Kasi dati nagbigay kami ng maraming Bible. Hindi lang. Ang binigay namin dati, hindi po yung Old Testament and New Testament. Ang binigay namin is yung John and Romans yata, and tracts. Yun lang ang binigay namin. Ngayon, magbibigay tayo ng mga Bibles. Sana anyayahan ko kayo na mga member ng Grandview Baptist Church o hindi member ng Grandview Baptist Church o mga first time na naka-attend, anyayahan ko sana kayo na makapunta sa time na ito o sa araw na ito. Kasi napaka-importante sa ating buhay na ibahagi natin yung salita ng Diyos sa mga tao. Kagaya niyan, yung nag-share sa inyo ng salita ng Diyos o nagbigay na sa inyo ng Bible na binasa nyo, o yung mga taong nagbigay ng tracts na yun ay sinapuso nyo at binasa nyo yun at tinanggap nyo ang Panginoon Kristo, sila naging willing po sila. Kung wala sila na nagbigay o nag-share ng salita ng Diyos, hindi rin tayo pupunta sa langit o walang silbi yung pamumuhay natin dito sa mundong ito. Ngayon, hindi dapat natin kinikip kung ano yung tinanggap natin. Dapat ibahagi natin sa ibang tao. Kaya ngayon, time na ito, dapat sana makapunta kayo. In December 16, yung ating pamaskong handog, meron tayong pamaskong handog sa umaga para sa mga bata. Magbibigay tayo ng mga laruan sa mga bata, kagaya ng ginawa natin last year. And then, bakit maaga? Kasi nandito po si Pastor. Siya po yata yung magsasalita sa time na ito. Okay, and then, pamaskong handog para sa mga pamilya naman sa hapon. Magbibigay po sila ng mga groceries sa mga family na atin.